Taker dito. 10 years na. Ay, mag-11 years. 11 years. Ano pong history ng bahay na to? Ba't po siya naabandonado? Na-abandon na siya gawa ng ano yung mga problema sa pamilya niya, problema sa lugar nila, kaya na-abandon na nila. Ano yung dating nangyari dito, Nay? Yung nangyari dito, kwento, narinig namin, na may-ari. Namatay yan. Siyempre kami, hindi naman kami naniniwala. Hindi man ako naniniwala, at hindi naman kami nakita. Yung pangyayari. Pinagpatuloy namin pagtira namin dito hanggat umabot kami ng 10 years, mag-iinipin ngayon. May time na naglilinis ako sa loob. Hindi ko lang talaga mag-isa kung naglilinis. Ang nakakaramdam ko, ano talaga. Nararamdaman ko na bang meron ka ano sa likod ko na labot talaga yung aking balahibo. Malingo naman ako ng ganun, hindi ko naman nakikita. Pinakausap ko sila. Hindi naman ako takot eh. Alam niyo naman, ako lang mag-isa ka sakripisyo sa lugar niyo. Pati isa pa, tagaan ko ang lugar niyo. Sabi ko na, pinasok namin ko eh. May time na maririnig ko siya sa loob. Wala man tugtog tugtog siya. Kasi nga, tugtog. Ako naman, hanapin ko talaga kung saan yun ang tugtog na yun. Wala naman. Pagtipat ko naman sa ibang kwarto, yan na naman. Natugtog na naman siya. Yung pala, yung mabalitaan ko naman dyan sa labas, mahilig daw pala yung may-ari ito magpatugtog. Ang oras na to ay numpisahan ko nang libutin ang lugar na ito. Ang una ko ang pinuntahan dito ay itong mga sasakyan na nakatenga sa labas ng bahay. At meron din sila dito isang malaking swimming pool at isang tangke na halos mabulok na dahil sa katagalan. At dito ay inumpisahan ko nang libutin ang loob ng mansyon na ito. At pagpasok ko nga rito, ito ang bumungad sa akin. Isang malaking aparador na halos masira na rin dahil sa katagalan. Guys, tingnan nyo yung andito. Yung cabinet nila sobrang gaan. Hanggang makikita mo napaka mamahaling cabinet. Ang sunod kong pinuntahan dito ay itong kusina ng bahay na ito na may malalaking cabinet